Si Chon Ha-jin ay isang asasin na naglilingkod sa alyansa ng matuwid na kalangitan at isang dalubhasa sa kanyang sining. Huwag nila siyang gambalain sa mga walang kwentang bagay. May mas mahalaga siyang gawain kaysa makipaglaro sa kanila rito. Napansin ng pinuno ng pangkat na tila masyadong kampante ang lalaki matapos pabagsakin ang ilan sa kanyang mga tauhan. Ngunit hindi siya dapat maging relax. Handa silang tuparin ang lahat ng kanyang pinakamalalim na pangarap. Sa loob ng maraming taon, kinuha ni Chon Ha-jin ang buhay ng mga iniutos na itumba ng alyansa ng kalangitan. Matagal na niyang hindi mabilang ang kanyang mga biktima. Ang kanyang talim ay bumaon na sa hindi mabilang na mga katawan. Mahinahong hinarap ni Chon Ha-jin ang mga humahabol sa kanya na hindi tumitigil sa pagtugis. Mayroon lamang silang isang layunin at hindi nila siya pwedeng hayaang makatakas. Ang gawain ay dapat matapos. Ganito ba talaga kahumaling ang mga taong ito sa kanyang kamatayan? Tapat siyang naglingkod sa alyansa ng kalangitan sa loob ng 30 taon at ngayong sa wakas ay nakamit na ang kalayaan. Hindi niya balak palampasin ang pagkakataong ito, kaya kailangan na nilang magpaalam sa buhay. Handa si Chon Ha-jin na gawin ang lahat para sa kanyang kalayaan. Ang mga nasa paligid niya ay tumingin sa kanya nang may pagkamangha, hindi maunawaan kung paano siya nananatiling buhay at kung paano ito naging posible. Marahil ay dahil isa siya sa 10 pinakadakilang mandirigma ng sining sa pakikipaglaban. Tila wala silang kahit katiting na pagkakataon laban sa kanya. Si Chon Ha-jin ang pinakamahusay na asasin sa mundo. Mayabang siyang nakatayo sa itaas ng kanyang mga kaaway, naghahandang itama ang kanyang huling dago. Tinawag nila siyang hari ng mga asasin, ngunit tao pa rin siya. Naramdaman ni Chon Ha-jin ang pagod na gumagapang sa kanya. Ngunit ang mga karagdagang puwersa ay mabilis nang sumasaklolo para tulungan ang mga kaaway. Kung mapapansin nila ang kanyang panghihina, hindi siya makakaligtas. Hindi siya makapaniwala na marami pa rin sila sa kabila ng lahat ng pakikipaglaban. Matapos ang hindi mabilang na bakbakan, ang kanyang talim ay naging mapurol na. Ngunit hindi siya hihinto nito kahit isang segundo. Talaga bang labis nilang kinamumuhian ang ideya ng kanyang kalayaan? Sila ay lubos na mabibigo. Huwag sanang may humarang sa kanyang landas. Dudurugin niya silang lahat na parang alabok. Walang kukuha ng kanyang kalayaan. Naglakas loob silang hamunin siya sa pamamagitan ng paglaban at agad silang nagbayad para sa kanilang kawalang galang. Maaaring siya na ang naging pinakadakilang asasin sa mundo, ang mismong hari ng mga asasin na binabanggit ng mga tao nang may pagkasinda. Ngunit sa kaibuturan niya, siya ay isa lamang tapat na aso ng pinuno ng alyansa ng kalangitan. Isang malupit at madugong malupit na pinuno. Pumatay siya sa utos ng walang tinatanong. Ano ba ang alam niya tungkol sa totoong buhay? Kahit ang mundo ng mga patay ay naniningil na sa kanya, kailangan na niyang makaalis. Nabuhay siya para sa mga hamap na alyansang iyon sa lahat ng oras na ito, at ngayon ay malapit na siyang lumaya, matapos mapupuksa ang kanilang mga isinumpang labi. Mayroong isang tago na silungan sa malapit kung saan maaari siyang uminom ng mga gayuma at mga halamang gamot para maibalik ang kanyang lakas at mapagaling ang sarili. Sa wakas, magiging malaya na si Ha-jin. Bumagsak siya sa lupa, nararamdamang ang gutom ay magpapabaliw sa kanya bago pa niya magamot ang kanyang mga sugat. Biglang narealisa ni Ha-jin na nakakain lamang siya ng ilang piraso ng tuyong karne sa loob ng 7 araw. Tiyak na hindi niya tatanggihan ang isang plato ng mainit na dumplings, ngunit kailangan niyang ayusin ang sarili. Naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Ito ay isang kamanghamanghang teknik sa pagkukubli. Kahit siya, ang pinakamahusay na asasin sa mundo, ay hindi napansin kung paano sila nakalapit sa kanya. Ang kanyang galing sa sining ng pakikipaglaban ay napakatindi kaya niyang magpabagsak ng isang buong kabubatan gamit lamang ang aura ng kanyang espada. Ang estrangherong ito ay walang alinlangan na siyang pinakamalakas na mandirigma sa timog ng gitnang kapatagan. Maaari kaya na siya ang mismong Diyos ng kamatayan. Nagsimulang maunawaan ni Ha-jin kung bakit patuloy siyang hinahabol ng alyansa ng matuwid na kalangitan ng ganito katindi. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mga dalubhasa ng moog ng bakal na dugo, ang 8 piling mandirigma ng haring bakal, ay makikialam. Seryoso ba niyang inisip na kikilalanin siya ng Murim bilang isa sa 10 pinakadakilang dalubhasa? Kung matatalo niya ang isang taong pagod na mula sa pakikipaglaban sa daan-daang kalaban, kahit na halos ubos na ang kanyang lakas, tatalunin pa rin niya ang kaaway ng pira-piraso. Itinarak ni Ha-jin ang kanyang mapurol na talim sa kanyang kalaban, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa harap niya. Naramdaman niyang may nagmamasid pa rin sa kanya. Malakas niyang sinabi na kung sino man yun, oras na para itigil ang pag-enjoy sa palabas at magpakita na sila. Lumitaw na ito ay ang lihim na reynong demonyo. Ang kanyang pagpapakita ay isang ganap na sorpresa para sa kanya. Natutuwa siya na natatandaan pa rin siya ni Ha-jin. Pagkatapos ng lahat, halos 6 na taon na ang nakalipas. Umiti ang dalaga at malugod na binati ang kanyang matandang kaibigan. Samantala, ang pangkat ni Elder Yun Il-long mula sa alyansa ng matuwid na kalangitan ay lumabas upang hanapin si Chon Ha-jin. Iniulat ng isa sa mga mandirigma na ang lahat ng mga bangkay sa paligid ay mga dalubhasa ng moog ng bakal na dugo. Sino ang mag-akala na makakatakas si Chon Ha-jin mula sa mga nakamamatay na bitad at mapupuksa ang napakaraming mandirigma ng moog?
Sinabi ng elder sa amin na sundan ang patay na enerhiya ng reynong demonyo. Doon nagtatago si Chun Hajin. Ang kanyang pangalan ay Kwaksoyo. Siya ang lihim na reynong demonyo. Dahil sa mga teknik ng pagpapabata, napanatili niya ang kanyang kagandahan, kahit na siya ay mahigit 60 taong gulang na. Sa pagtingin sa kanyang mukha, iisipin mo na hindi siya makakapanakit ng kahit langaw. Isang napakakakit-akit at magandang dalaga. Ngunit sa katotohanan, siya ay isang tunay na demonyo sa anyo ng babae, na hindi makatulog ng hindi nakakapagpadanak ng dugo ng iba. Ang pinakamahusay na mga mersenaryo at tropa ng moob ng bakal na dugo ay dumating para sa kanya. Ngunit bakit nila dinala ang baliw na babaeng ito? Ano man ito, mayroon siyang alas. Hanggat may dugo sa kanyang mga ugat, hindi siya susuko para sa anuman. Nadismaya si Kwaksoyo sa kanya. Mayroon silang espesyal na ugnayan, at agad niyang hinawakan ang kanyang espada. Biglang pinuto ni Chun Hajin ang kanyang sinasabi. Idinedeklara na sapat na ang walang kwentang daldalan, dahil dumating siya para sa kanya, hayaan siyang patunayan ito sa labanan. Sigurado siya na sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi man lang siya magagawang hawakan ni Hajin, at nagmungkahi siya ng mas madaling landas para sa kanya. Ngunit bakit hindi niya subukin ang kanyang kapangyarihan sa pagsasanay? At bakit siya dapat matakot sa isang 60 taong gulang na babae na puro salita lamang ang alam? Kung tatawagin siyang matandang babae ni Hajin ng isa pang beses, raratratin niya ang kanyang bulugod gaano man siya magmakaawa para sa awa. Napansin niya na sa mga taon ng paghihiwalay, naging mas sensitibo ito, at nang may ngisi, muli niya itong tinawag na matandang babae. Galit na galit si Kwaksoyo, nangulubot ang kanyang mukha. Isa siyang bastos, at pagsisisihan niya ito. Naniniwala siya na pinalaki siya ng alyansa ng matuwid na kalangitan upang maging kanilang pinakamahusay na asasin. Hindi nakakapagtaka na kinuha siya ng moob ng bakal na dugo upang tumulong sa bagay na ito. Ang pangunahing kapangyarihan nito ay puno ng isang nakakadiring dalisay na enerhiya. Ito ay malinaw na bakas ng dakilang siyam na sekta. Gusto nila siyang hulihin buhay, ngunit malinaw na mastered ni Hajin ang mga teknik ng siyam na sekta at maging ang kanilang lihim na sining. Ngayon ay naunawaan na niya kung bakit ito nag-atubili at nagsalita ng mga kalokohan sa halip na magpadanak agad ng dugo. Gaya ng dati, kailangan niyang malaman ang higit pa tungkol sa sining ng pakikipaglaban ng siyam na sekta at kumuha ng impormasyon tungkol sa alyansa ng kalangitan. Napagtanto ni Kwaksoyo na si Hajin ay napakagaling. Dati, tinitignan niya ito bilang isang malupit na maton na bumabali ng mga lead. Ngunit bilang reynong demonyo, wala siyang intensyon na ibahagi ang mga lihim na ito sa moob ng bakal na dugo, hindi ba? Mukhang nabasa na siya ni Hajin. Sa katunayan, wala siyang pakialam sa mga misyon ng moob o sa mga lihim ng alyansa. Ang tunay niyang layunin ay matutunan ang mga teknik ng siyam na sekta. Kung ibubunyad ni Hajin ang lahat ng mga lihim, ililigtas niya ang kanyang buhay. Hindi ba tiyon ay isang patas na kasunduan? Bakit ba napakaraming mapanganib na nilalang sa Jianghu? Sa totoo lang, hindi ito isang pantay na palitan. Malapit na siyang mamatay. Biglang nagtanong si Kwaksoyo kung ito ba ay ang parasito sa dugo. Natigilan si Chun Hajin nang marinig ang tanong na ito. Ang parasitong ito ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ang mga nagtataksil sa alyansa ng matuwid na kalangitan ay hindi nakakatakas sa parusa. Ang parasito sa kanyang katawan ay isang palaging paalala, handang patayin siya sa kaunting pahiwatig ng pagtataksil sa alyansa. Kung matutulungan siya ni Kwaksoyo na maalis ito, ang lahat ng mga hibla na nag-ugnay sa kanya sa alyansa ay mapuputol. Kailangan lamang niyang ipakita sa kanya ang teknik. Nagawa na niyang masterin ang mga demonyong sining ng Diyos ng kamatayan at bihasa rin siya sa mga lason at toxins. Hindi magiging mahirap para sa kanya na alisin sa kanya ang parasito. Kaya, ano ang sasabihin niya? Handa siyang ibigay sa kanya ang matagal nang hinihintay na kalayaan kapalit ng pagsasanay sa sining ng siyam na sekta. Tumawa si Hajin at nagtanong kung talaga bang iniisip niya na hinahabol siya ng alyansa dahil lamang sa tumakas siya. Kabilang siya sa 10 pinakamalakas na mandirigma sa mundo. 5 taon na ang nakalipas, nakahanap na siya ng paraan para maalis ang madugong parasito. Ngunit para makalagpas sa mga nakamamatay na bitad, kailangan niyang marating ang rurok ng kasanayan na nangangailangan ng maraming taon ng matinding pagsasanay. Inisip niya na halos narating na niya ang kanyang layunin, ngunit lumabas na hindi pa siya malapit dito. Tila nakakatawa ito ng kaunti. Hindi na iniwala si Hajin na hahayaan siyang mabuhay nito kung tuturuan niya ito ng isang teknik. Ninakaw ng mga hayop na ito ang 30 taon ng kanyang buhay. Hindi na niya hahayaan ang isa pang matandang babae na linlangin siya muli at tinanggihan ang alok nito. Kung aalis siya ngayon din, may pagkakataon pa siyang iligtas ang kanyang miserable na buhay. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin iyon gayong halos hindi na siya makatayo sa kanyang mga paa? Hindi siya kasing walang kwenta ng iniisip nito. Palaging mabilis na tinatapos ni Kwaksoyo ang mga nangangahas na insulted siya, kaya hindi niya ibabahagi ang kanyang mga kasanayan dito. Ang tanging maibibigay niya rito ay pagdurusa. Ayaw niyang magretiro sa edad na 60. Kailangan niyang manatili sa mga lugar na ito magpakailanman. Kung gayon hayaan siyang mamatay din ang walang kwentang hampas lupa. Walang lugar para sa mga sakim sa mundong ito.
ang kanilang mga enerhiya ay nagbanggaan at sumabog sa isang malakas na pagsabog. Sino ang mananaig sa matinding duelong ito? Itinubog ni Kwaksuyo ang kanyang matatalim na kuko kay Hajin, pinapatigil ang dakilang mamamatay tao. Biglang lumitaw si Elder Yun Ilong. Nabigla si Hajin, hindi man lang niya napansin ang paglapit nito. Walang awa nilang pinutol ang lahat ng kanyang mga paa. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang dahilan para sa paghihiganti, at isinagawa nila ito. Binigyan ni Kwaksuyo si Hajin ng isang malamig na tingin at napansin na mas maganda siyang tingnan nang wala ang kanyang mga braso at binti. Ang natitira na lamang ay putulin ang kanyang ulo upang hindi na siya muling mangahas na ibuka ang kanyang bibig. Hayaan siyang gumapang patungong impyerno na parang isang parasito. Doon siya nararapat para sa lahat ng kanyang mga ginawa. Ito na ba ang miserableng sandaling ito ang huling bagay na makikita niya bago siya mamatay? Sa huli, ang tanging ginusto ni Hajin ay isang simpleng buhay. Gusto niyang mabuhay tulad ng isang ordinaryong tao. Ang makaramdam ng normal kahit sa isang saglit, na tila sa isang panaginip. Talaga bang napakahirap itong maabot? Kung sana ay bigyan siya ng tadhana ng isa pang pagkakataon. Ang pangunahing santuwaryo ng banal na kulto ng makalangit na demonyo. Isang pagkakataon upang maisakatuparan ang buhay na labis niyang pinapangarap. Samantala, sa loob ng panloob na santuwaryo ng banal na kulto ng makalangit na demonyo, binati ng doktor ang ika-4 na batang Panginoon ng kulto. Kararating lang niya mula sa pagsek sa pulso ng 3 batang Panginoon. Kaya, malamang na hindi naabutin si Seorayang hanggang umaga. Mas naging maayos ang lahat kaysa sa inaasahan niya. Pinasalamatan ng 4 ang doktor sa balita at sinabihan itong umalis. Biglang bumalik ang mga imahe mula sa kanyang nakaraang buhay kay Hajin. Tinanong ng kanyang kasamahan kung tapos na ba siya. Sumagot siya na natapos na niya ang lahat sa panig na ito. Ngayon ay maaari na siyang magpahinga ng kaunti. Binalaan sila ni Hajin na huwag masyadong maging relax. Sinabi ng boss na maaari silang matunton. Ano yang nasa kanyang mga kamay? Sumagot ang kasamahan na ito ay isang kahoy na figura ng isang ibon. Nagtanong si Hajin kung siya mismo ang nag-ukit nito. Biglang nagtanong ang lalaki kung pagod na ba si Hajin sa pagpatay. Natigilan siya, hindi makahanap ng mga salitang isasagot. Sinabi ng kasamahan na alis siya rito sa anumang paraan. Gusto niyang mabuhay ang natitirang mga araw niya bilang isang malayang ibon. Pupunta siya sa nayon kung saan malalanghap niya ang samyo ng sariwang damo at hindi itong mabigat na amoy ng dugo. Inamin ni Hajin na hindi siya tutol sa ganoong ideya at nagmungkahi na sumama. Ngunit sumagot ang kanyang kasamahan na imposible ito at walang saysay na isipin pa yon. Matapos ang mga salitang ito, biglang huminal ang lalaki at nakatulog sa tabi niya. Lumapit ang commander at sinabi na iniligtas ng Panginoon ang kanyang buhay at nagpasya siyang magbayad sa pamamagitan ng pagpaplano ng pagtakas. Hayaan si Hajin na tumingin ng mabuti. Ito ang katapusan na naghihintay sa lahat ng nangangahas na magtaksil sa alyansa ng matuwid na kalangitan. Ang madugong parasito sa kanyang katawan ay parurusahan siya sa pagtataksil, kaya dapat niyang bantayan ang kanyang mga iniisip kung gusto niyang mabuhay. Upang pigilan siya sa pagsasalita, kailangang punitin ang kanyang ulo. Ang nakakadiring mukha ng matandang babae ang humila sa bata mula sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi maunawaan ni Hajin. Panaginip pa ito, hindi ba't pinugutan lang siya ng ulo ng reynong demonyo? At anong klaseng lugar ba ito? Mukhang marangya ang silid. Saan siya napadpad? Biglang naramdaman ni Hajin na hindi siya nag-iisa sa mga silid na ito. Isang babae ang pumasok sa silid na may dalang tray ng pagkain at malakas na ibinalita na dumating na siya. Tinatawag ang kanyang sarili na angwa. Paglingon sa kama, napansin niya na wala doon ang batang Panginoon. Lumitaw siya sa likuran nito at tahimik na nagtanong kung alam ba nito kung ano ang mangyayari kung gagawa ito ng kahit anong ingay. Sino siya at ano ang gusto niya? O baka galing siya sa moob ng bakal na dugo? Sumagot ang babae na siya ang kanyang lingkod na nagngangalang angwa. Bakit daw siya kumikilos ng kakaiba? Mayroon bang hindi niya gusto? Itigil na niya ang pagsasalita ng mga kalokohan. Ano, batang Panginoon? Sinong nagdala sa kanya rito? O gusto ba niya ng candy? Ipinaliwanag ni Angwa na matagal na rito ang batang Panginoon. Nawalan siya ng malay sa nakalipas na 6 na buwan dahil sa pagkabara ng ki matapos malubhang masugatan. Nagising lamang siya 2 gabi na ang nakalilipas. Hindi maunawaan ni Hajin kung paano ito naging posible. Paano siya mawawalan ng malay kung pinatay siya? Itigil nito ang pakikipaglaro sa kanyang isip at sabihin ang totoo, kundi ay makakatikim ito ng candy sa mga ngipin. Tiniyak ni Angwa sa kanya na hindi siya nagsisinungaling. Dinalhan niya ito ng pagkain para magkaroon ng lakas pagkatapos magising. Pagtingin sa salamin, nakita ni Hajin ang isang kakaibang mukha. Ang unang kaisipang pumasok sa kanyang isip ay, sino ang anak ng sensor na yun sa refleksyon? Isa ba siyang multo? Ano ang nangyayari? Namatay siya at hindi yun panaginip. Ito ba ay isang uri ng reinkarnasyon? O ito ba ang kanyang nakaraang buhay? Paano ito nangyari? Paano nagkaroon ng ganitong lugar sa Morim? At sino ang mga taong ito? Bakit sila dumating ng napakaaga sa umaga? Lumuhod ang lalaki at sinabi na ang mga banal na turo ay hindi mapapasubalian. Lahat ng mga demonyo ay luluhod sa kanyang paanan. Binati niya ang 3 batang Panginoon sa kanyang paggaling. Kung ito ang banal na kulto sa Morim, kung gayon ito ay isang demonyong kulto.
Ano ang nangyayari? Ano ang nangyari sa kanya? Ang kataas-taasang pinuno ng hukuman ng mga elder ng banal na kulto ng makalangit na demonyo ay bumabati sa Panginoong Demonyo. Tinanong ng Panginoong Demonyo ang kataas-taasang pinuno ng hukuman ng mga elder kung ano ang nagdala sa kanya rito ngayon. Sumagot siya na mayroon siyang ulat na gagawin. Ang ikatlong batang Panginoon ay nagkamalay na. Gayunpaman, dahil sa pagkapagod ng kanyang katawan, nawala ang lahat ng kanyang lakas. Tinanong ng lalaki ang Panginoong Demonyo kung ano ang gagawin sa ikatlong batang Panginoon. Iniutos ng Panginoon na huwag siyang lalapit sa kanya para sa mga ulat hanggang sa seremonya ng pagtatapos na magaganap sa loob ng 3 buwan. Taimtim na umaasa ang kataas-taasang pinuno na tutuparin ng Panginoong Demonyo ang dakilang kalooban. Ang banal na kulto ng makalangit na demonyo, ang tinatawag na 1,000 taong demonyong kulto, ay ang pinakamatanda at pinakamalupit na puwersang demonyo sa henerasyong ito. Nilikha ito ilang libong taon na ang nakalipas ng isang dakilang dalubhasa ng Murim. Sa usapin ng lakas sa pakikipaglaban, sila ang pinakamalakas. Ang buong Murim ay matatakot sa katotohanan pa lamang ng pag-iral ng kultong ito, sapagkat ito ay simbolo ng kabuluhan. Mas marami ang bilang nila kaysa sa alyansa ng matuwid na kalangitan at sa moob ng bakal na dugo. Tinawag ng mundo ang alyansa ng matuwid na kalangitan, ang moob ng bakal na dugo, at ang makalangit na demonyo bilang isang makapangyarihang triad. Sa gitna nila, ang banal na kulto ng makalangit na demonyo ay may mas higit na kapangyarihan kaysa sa digmaan at pandemoryo. Ito ang pinakamalupit na demonyong puwersa. Kaya, paano siya napadpad dito? Talaga bang binigyan siya ng pangalawang buhay? Pero bakit? Bakit sa isang demonyong kulto? Hindi, kailangan niyang kumalma. Kailangan niyang intindihin ang sitwasyon at isipin ang kanyang susunod na hakbang. Inisip niya na ang nakatagong teknik ay masyadong malakas pa rin. Ang pinakamalakas sa 7 alagad ng demonyong kulto, ang ikatlong batang Panginoon, ay nagising na. Magsisimula na naman ang pagpatay. Mag-ingat, huwag masyadong magpadala o mapapatay ka. Isang himala ang magising 6 na buwan matapos ang pagkabara ng Ki. Nabalitaan nila na nawala na ang lahat ng kanyang husay sa pakikipaglaban. Kung may natitira pang kasanayan, kung gayon siya ay tunay na isang napakalaking demonyo, gaya ng tawag nila sa kanya. Dahil nagising na ang napakalaking demonyong ito, pipigain niya ang buhay ng ilang tao. Dapat silang mag-ingat na huwag galitin ang batang Panginoon. Inisip ng lalaki, anong klaseng lapastangan? Isang napakalaking demonyo. Paano siya nakaligtas? Ano man ito, sigurado siyang ito ay isang demonyong kulto. Kakailanganin niya ng isang detalyadong plano upang makatakas mula rito. Ang nakatagong teknik ay nagdulot ng labis na problema kagabi, kahit na 1 oras lamang niya itong ginamit. Sa totoo lang, masarap mabuhay, ngunit ang katawan niya ay parang sa isang 80 taong gulang. Kailangan muna nilang buuin itong muli. Okay, tingnan natin. Alam na niya, 7 pambihirang meridian lamang ang nagkahalo-halo. Aayusin niya itong maliit na bulok na bara. Hanapin ang katotohanan sa gitna ng kaguluhan na nagninina sa kawalan at bumabagtas sa mga daluyan ng buhay. Ilantad ang kalabuan sa pamamagitan ng pag-iisip at ang mundo ay gagantimpalaan ka. Tumaas ang temperatura sa silid at ang hangin ay naging napakamahalumigmig. Gamit ang walang hanggang teknik, ilalabas niya ang madilim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Sa kanyang nakaraang buhay, gamit ang ilan sa mga sining ng pakikipaglaban ng Siyam na sekta, hinasa niya ang sarili niyang walang hanggang teknik. Wala siyang katayuan, kaya ang teknik na ito ang naging sarili niyang kaligtasan, na nakatulong sa kanya ng malaki. Ito na ba ang kanyang limitasyon? Well, kahit paano ay isang maliit na layunin ang nakamit. Sa katunayan, napakatahimik kaya medyo nakakabahala. Medyo matagal na mula nang magising siya. Wala pang pumupunta sa kanya maliban sa manggagamot. Sinabi ng manggagamot na mabilis siyang gumagaling. Dapat niyang alagaan ang sarili hanggang sa makapunta silang muli sa kanya. Tanging ang batang babaeng ito na nanginginig sa takot. Batang Panginoon, narito ang iyong mga gamot. Ang tampalasang ito ay tinawag na napakalaking demonyo, kaya isa siyang hamak na may masamang ugali. Hanggat hindi na ibabalik ang kaayusan dito, hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos, Shanhajin. Pagkalipas ng 3 buwan, 3 buwan na ang lumipas mula nang kainin niya ito, at wala pa ring nangyayari. Sinabi ng lalaki na higit pa rito, mas mabilis lamang siyang gumagaling. Hindi ba't sinabi niya na mas sinusubaybayan ang isang kasanayan, mas malaki ang posibilidad na mamatay mula rito? Sinabi niya yon, ngunit nakakapagtaka. Si Oriang, palagi niyang nalalampasan ang kanyang mga inaasahan. Ang ika-4 na batang Panginoon ng banal na kulto ng makalangit na demonyo, si Hong Iwimoon, ano ang ginagawa nila ngayon? Nagtanong ang lalaki kung kailan siya darating. Inisip niya na nasa labas na siya ng pangunahing templo sa tanghali. Nagtanong si Hong Iwimoon kung 6 na buwan na ba mula nang bumalik siya. Sumagot ang lalaki, kung gayon may isang kawili-wiling bagay na dapat mangyari. Hayaan siyang magpatuloy sa pagmamasid at mag-ulat. Well, mas mabuti na yon. Sa nakalipas na 3 buwan, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para maibalik ang nakakatakot na katawan na ito sa normal. Dahil doon, ang mga labi ng madilim at demonyong enerhiya ay naglaho na. Isang katulong ang pumunta sa batang Panginoon at nagsabi na narito na ang kanyang gamot. Pinasalamatan niya ito.
Itinaas ng batang Panginoon ang tasa at nakita ang madugong parasito. Sa takot, itinapon niya ito at nabasag ito. Talaga bang iniisip mong makakatakas ka mula sa alyansa ng matuwid na kalangitan? Mayabang na hangal. Ginawa kitang pinakamahusay na asasin sa mundo at ipinagkanulo mo ako. Kahit mamatay ka, hindi ka pa rin makakatakas sa alyansa. Ang mga sumampong parasito na naman, batang Panginoon. Nagising ang batang Panginoon sa isang taong tumatawag sa kanya. Batang Panginoon, ayos ka lang ba? Tanong ni Angwa. Nang tumingin siya sa mangkok, wala itong laman. Isang guni-guni, isang bagong buhay na palagi niyang pinapangarap. Hindi niya alam kung maaari siyang maging malaya. Narinig ng lalaki ang isang usapan sa likod ng pinto. May nagtatanong kung nandoon ba siya o wala. Sinabi ng katulong na nandoon siya, ngunit wala siya doon. Ang lapastangang demonyong kulto na yon. Narinig niya ang mga salita ni Angwa mula sa likod ng pinto tungkol sa kung ano ang dapat niyang sabihin sa batang Panginoon. Isang babae ang pumasok sa pinto at nagsabi na matagal na ang nakalipas. Kung sino siya, hindi niya matandaan. May sinabi ang babae tungkol sa mas maayos niyang hitsura kaysa sa iniisip niya. Ano, hayaan siyang mag-isip ng paraan para makalabas dito, Sean Hajin. Nagtanong siya kung hahayaan ba siyang nakatayo lamang doon. Iinom daw siya ng tsaa. Sa mga ganitong sandali, higit sa lahat, tumakbo ka. Sinabi niya na kailangan niyang pumunta sa isang lugar ng madalian. Ang ikatlong batang Panginoon ay basta na lamang umalis at tumakbo. Sa labasan, sinalubong siya ng dalawang matatangkad na lalaki na hindi siya pinadaan. Gaya ng lumabas, ito ay utos ng babae. Sinabi niya na magkakaroon sila ng seryosong pag-uusap sa ikatlong batang Panginoon. Hindi niya alam kung gaano ito katagal, kaya hindi dapat hayaan ang kahit sino na pumasok dito. Sinabihan siya ng babae na maupo. Wala ba silang pag-uusapan? Sumagot si Hajin na hindi pa niya napupunasan ang kanyang pawis habang ibinabalik ang kanyang katawan. Nakiusap siya rito na maghintay hanggang sa makapagpalit siya ng damit. Okay, makakapaghintay siya. Ngunit mas mabuti kung wala siyang ibang plano. Sa pagtingin pa lamang sa kanya, alam na niyang problema ito. Wala siyang mapagpipilian. Hiniling niya kay Angwa na sundan siya. Ano? Tinanong niya kung sino ito. Sabi niya sumakit ang ulo niya paggising, kaya iniisip niya na nawalan siya ng alaala. Tingnan ang batang Panginoon. Tanong ng babae, mamamatay ba siya? Inisip niya, bakit siya mamamatay? Matagal na siyang hindi nakakatulog. Ang kanyang pangalan ay Hong Yurin. Isa siyang alagad na nakagapos sa demonyo na nagtatrabaho sa sentro ng relihiyon ng panloob na kaliwanagan. Siya ang anak ng pamilyang Jeoksa ng demonyong kulto. Malakas siya para tawaging pinakamatalentong alagad, mahusay sa kanyang trabaho, at isa ring bayaning kinikilala ng pinuno ng demonyong kulto. Siya rin ang nakababatang kapatid ng ika-4 na batang Panginoon. Tinanong ni Hajin si Angwa kung bakit pumunta ang babae sa kanya at anong klaseng relasyon mayroon sila. Sumagot si Angwa na hindi niya alam ang ganoong detalye, ngunit madalas silang magkita sa loob ng buwan, kaya mayroon silang espesyal na relasyon. Okay, pinasalamatan niya si Angwa sa pagsasabi sa kanya at tinanong kung ayos lang ba ito. Masyadong namaga ang mukha nito kaya sinabi ng kanyang Panginoon na magpahinga na muna. Panginoon, baliw na ba talaga siya? Pagbalik sa babae, sinabi niya na hindi niya napag-isipan at naging bastos siya. Sinabi nito na ayos lang yon. Tinanong niya ito kung ano ang nagdala rito. Hindi maunawaan ng babae kung bakit napakatahimik niya, ibang-iba sa kanyang dating sarili. Tila nawala ang kislap sa kanyang mga mata. Kaya totoo nga na nawala ang kanyang galing sa pakikipaglaban matapos ang pagkabara ng ki. Sinabi ni Hong Yurin na wala nang kailangang itago sa isa't isa at alam niya itong mabuti. Kaya mas mabuting dumiretso na sa punto. Ipinapakita ang dalawang papel sa kanyang mga kamay. Sinabi niya, narito ang kontrata na may mga selyo natin. Natatandaan niya, di ba? Kung sinuman sa kanila ang lumabag sa mga tuntunin ng kontrata, o kung may sitwasyong kailangang itigil ito, ang multa ay tatriplehin. Naglagay siya ng halos 1,000 niyang sa himalang lunas na ito. Higit pa doon, ang kabuuan ng ibang bagay ay mahigit 2,000. Ngunit ibabawas niya ang maliliit na bagay na ito dahil malapit sila. Pamumuhunan sa gamot, ang nakababatang kapatid ng ika-4 na batang Panginoon ay sinuportahan siya ng pera at gamot. Ano ba ang iniisip ng tampalasang ito? 6,000 niyang lamang. Hiniling niya rito na ibigay ang pera sa kanya agad. Kung hindi yun posible, hayaan siyang pumirma sa isang kontrata na nagsasaad kung kailan niya babayaran ang buong halaga. Sinasamantala ang katotohanang nakaligtas si Seo Rayang sa pagkabara ng ki. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang biktima, itinigil ang kontrata, at ngayon ay gusto na ang kanyang pera. Gusto niyang buuin ang kanyang reputasyon at pagkatapos ay palagyin ang kanyang kayamanan. Ngunit babaliwalain ba niya ang katotohanang nakaratay siya sa higaan? Ang babaeng ito ay gumagawa ng mga kakilakilabot na bagay. Okay, kung gayon ay maaari niya itong bayaran ng ganoon kalaki. Ano, ganoon lang? Hiniling ng lalaki kay Angwa na maghanda ng mga brutsa, papel, at tinta. Sabi niya, sige po, batang Panginoon. Wala siyang pakialam kung may gagawing masama ang isang babae. Wala siyang pakialam doon. Bilang ikatlong batang Panginoon, masyado siyang naging pabaya sa paggawa ng kontrata. Hindi siya matalino noon, pero hindi ba't masyadong padalos-dalos ito? Sinabi ng babae na mayroon pang iba.
Kung hindi siya makakabayad, kailangan niyang sumunod sa bawat tawag nito, parang isang tapat na aso. Ituturing ba niya siyang aso? Nagsisimula ng galitin ng babaeng ito ang kanyang mga nerbiyos. Tanong ni Hajin, yun lang ba? Sinabi ni Hong Yorin na ang kontrata ay matitigil kapag natanggap na niya ang buong halaga. Hanggang doon, dapat silang rumespeto sa isa't isa, di ba? Respeto. Gusto niyang respetuhin siya nito sa pamamagitan ng paggawa ng ganoong kasunduan. Ano, hiniling ni Hajin kay Angwa na dalhin ang commander ng maharlikang bantay. Nagulat ang babae. Bakit niya tinatawag ang commander? Nang lumapit, nagsimulang sabihin ng commander na ang mga banal na turo ay hindi mapapasubalian. Binabati ang ikatlong batang Panginoon. Tinanong niya kung paano siya makakatulong. Hiniling ni Hajin na maghanda ng isang karwahe. May kailangan siyang puntahan. Sumagot ang lalaki na alam niyang hindi ito ang lugar para mag-usap, ngunit ang kanyang katawan ay narito. Ngayon sinasabi ni Seorayang na pupunta siya sa Panginoong Demonyo. Magpahanda ng karwahe at ipaalam sa palasyo ng Panginoon. Sabihin sa kanya na ang ikatlong alagad ay nagnanais na makita ang kanyang Panginoon. Sinabi ng commander na nauunawaan niya. Magpapadala siya ng mensahe sa palasyo ng Panginoong Demonyo. Ihahanda niya ang karwahe sa sandaling matanggap niya ang pahintulot. Ikatlong batang Panginoon, ano ang ginagawa niya? Kailangan din niyang lumaban. Iminungkahi ng lalaki na tingnan kung kikilalanin ng Panginoong Demonyo ang kontratang ito bilang patas. Ikatlong batang Panginoon, sinasabi niya na dapat na silang mamatay pareho ngayon. Ano ang gusto niyang sabihin ng Panginoon? Nagtanong ang batang Panginoon kung may problema ba. Sabi niya kung malalaman nitong bumawa sila ng kasunduan, malalagot din siya. Tama siya. Kung malalaman niya, hindi makakaligtas si Seorayang sa parusa at maaari siyang itapon dahil sa pagkawala ng kanyang galing sa pakikipaglaban. Ngunit iyon ang mangyayari sa kanya. At paano naman siya? Alam ng lahat sa mundong ito ang kanyang pamilya. Nakakapagtaka, ang katwirang ito ay hindi gagana sa lahat ng pagkakataon. Para sa kanya, ang pinakamalalang kahihinatnan ay pagkakatapon at walang magpapalaya sa kanya mula sa pagkabihan. Para sa mahinang pagpapalaki sa kanilang anak, ang pamilyang Jeoksa ay tiyak na mawawala ng lahat. Sabi niya mabuti pang umalis na siya. Oras na para maglakad-lakad. Nakiusap ang babae na maghintay at nagtanong kung gusto ba niyang maging pinuno. Isang pinuno na may ganoong katawan. Nakakatawa. Pumunta rito na alam na wala siyang pagkakataon. Well, magkikita na lang tayo sa palasyo ng Panginoong Demonyo. Nagtanong si Hong Yorin kung ano ang dapat niyang gawin. Nagtanong ang bata kung ano ang pinagsasabi nito. Ano ang dapat niyang gawin para pigilan siyang pumunta sa Panginoong Demonyo? Sumagot siya na kailangan nitong sirain ang kontratang ito gamit ang sarili nitong mga kamay. Hajin, hindi ka pa ba pagod sa pagpatay? Lalabas siya doon anuman ang mangyari. Pupunta siya sa nayon kung saan malalanghap niya ang amoy ng sariwang damo sa halip na ang malansang dugong iyon. Yun lang ba? Hinanap nila sa bawat sulok, ngunit wala silang nahanap na kahit isang bulb. Ipinagkanulo nila ang alyansa. Nagkasala sila ng pagtataksil. Dapat mayroon pa. Hinanap nila ang nakapalibot na lugar. Hayaan siyang makinig sa kanya. Sinabihan kaming puksain ang mga nagtaksil sa alyansa. Sabi nila ay mga traitor sila. Talagang hindi niya alam. Ang pagpatay sa mga tao ay trabaho lamang para sa kanya. Pagkuha ng buhay, pagpapadanak ng dugo araw-araw. John Hajin, may alam ka ba tungkol sa buhay? Wala siyang alam. Susumpay niya siya kahit mula sa hukay. Ang kanyang buhay ay magiging kamatayan ng mga pinatay niya. Lumuhod ang commander at binati ang Panginoong Demonyo sa pagtatapos ng dakilang gawain. Tinanong niya ang commander. Sinabi ng lalaki na ang ikatlong batang Panginoon ay nakiusap na makita siya. Sinabi ng lalaki na tama yon. Nagpadala lamang siya ng karwahe sa bahay ng ikatlong batang Panginoon, kaya darating siya sa palasyo sa lalong madaling panahon. Pagharap sa unang mahalikang bantay, iniutos niya rito na ihatid siya sa pabilyon ng demonyong katarungan. Sumagot ang bantay, nauunawaan ko, aking Panginoon. Taglamig na ba talaga? Hindi pa rin siya makasanay sa magulong aura na ito na tinitingnan ang kanyang pulso. Tila ang mga sirang daluyan ng dugo ay mas bumuti pa sa nakalipas na ilang araw at hindi lamang ang kanyang mga daluyan ng dugo. Kahit na uminom siya ng mga halamang gamot at nagpa-acupuncture, ang kanyang kakayahang gumaling ay talagang napakalakas na. Ano ang tingin nito? Humingi ng paumanhin ang manggagamot at sinabi na nagulat lamang siya sa kanyang kakayahang muling mabuo. Sinabi ng manggagamot sa ikatlong Panginoon na hindi na niya kakailanganin ang acupuncture. Sa halip, kukuha siya ng mga pampalusog na pagkain at mga kataas-taasang dayumang pampagaling para maibalik ang kanyang lakas. Sinabi ng Panginoon na may gusto siyang malaman. Sumagot ang manggagamot na maaari siyang magtanong. Ano ang kataas-taasang dayumang pampagaling? Hindi pa siya nakakarinig ng ganoong bagay. Sumagot ang lalaki na ito ay isang nilagang 5 halamang gamot na nakakatulong sa pagbabalik ng enerhiya. Yun lang ba? Nakakatulong ba itong maibalik ang enerhiya? Ano man ang tawag dito, ito ay gamot. At kung mayroon itong mga katangian pampagaling, mas mabilis siyang gagaling. Sinabi ng manggagamot na babalik siya sa loob ng 2 araw at narespeto ang kanyang mabilis na pagdaling. Well, baka may mali sa kanyang pakiramdam. Napakasamang lugar. Ang Panginoong Demonyo. Tila sa wakas ay makikilala na niya ito. Nag-iisip siya kung anong klaseng tao ito.
Walang kahit isang tao sa buong Jemhu ang hindi interesado sa lalaking ito. Ito ay halata dahil siya marahil ang pinakamalakas na tao sa mundo. Bagamat hindi niya kailanman ipinakita ang kanyang buong kapangyarihan, palagi siyang itinuturing na isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Ang kanilang pagkikita ay maaaring mapanganib para kay Seoryang. Wala siyang masyadong alam tungkol sa demonyong kulto. Marahil ay dapat siyang naging mas maingat. Hindi na niya matiis ang muling isilang bilang aso ng iba. Kung hindi lamang isinaksak ng Hong Yuri na ito, ang anak ng pamilyang Jeoksa, o kung ano paman, ang kakatuwang kontratang iyon sa kanyang mukha. Isang katulong ang pumasok sa silid at sinabi sa batang Panginoon na nakipag-ugnayan na ang palasyo ng Panginoong demonyo sa kanila. Handa na ang karwahe, kaya kailangan nating ihanda siya para sa nalalapit na pagkikita. Dahil ganito na ang nangyari, nagpasya siyang harapin na lamang siya ng harapan, hindi ba? Pagkababa ng karwahe, isang clerk ang agad na lumapit sa batang Panginoon at sinabi na iniimbitahan siya ng Panginoong demonyo sa pabilyon ng demonyong katarungan. Hayaan siyang sumunod sa kanya. Pagtingin sa mahabang hagdanan na patungo sa kung saan, inisip ng batang Panginoon, ano ba itong pabilyon ng demonyong katarungan? Ito ay tunay na sentro ng isang demonyong kulto. Napakaraming bantay. Nagpapaalala ito sa kanya noong nahulog siya sa hindi matatakasang lambat ng alyansa ng matuwid na kalangitan at ng moob ng bakal na dugo. Ang mga matataas na dalubhasa ay sinasanay sa buong lugar. Ang lugar na ito ay parang pagkahulog sa lawa ng dragon o sa lungga ng tigre. Isang pagkakamali at patay siya. Sinabi ng lalaki na naroon na sila. Hindi ba't pinag-usapan nila ang pabilyon ng demonyong katarungan? Hindi siya yun. Hindi ka dapat magpakita ng takot. Kailangan mong kumilos na tila alam mo ang lahat. Ang tanong ng kaligtasan sa demonyong kulto ay nakasalalay sa bawat hakbang niya. Inutusan niya ang kanyang sarili sa isip na ayusin ang sarili dahil makikita na niya ang Panginoong demonyo. Pagtingin sa paligid, inisip niya na taglamig na, ngunit namumukadkad ang tagsibol. Natutulog ba siya? Hindi maaari iyon. Ito ay isang guni-guni, hindi ba? Well, wala nang ibang paliwanag dahil malamig sa labas. Gusto niyang iwanan ang Jemhu at manirahan sa isang lugar na maraming halaman. Ito ay tiyak na kanyang pangarap na lugar. Pero anong kapanipaniwalang biro? Biglang may narinig siyang mabigat na boses. Natakot siya dahil kani-kanina lang, wala ang pabilyon na ito doon. May tao doon. Ang kanyang mga binti ay gumagalaw ng pusa na tila nasa ilalim siya ng isang sumpa. Unang hakbang, buhay. Pangalawang hakbang, kamatayan. Ganito ba gumagana ang pabilyon ng demonyong katarungan? Sinasabi ng kanyang instinto ng pumatay na hari na mapanganib dito sa labas. Ngunit hindi na siya pwedeng umatras ngayon. Kung gusto niyang makatakas sa demonyong kulto at magsimula ng bagong buhay, kailangan niyang harapin ang Panginoong demonyo. Makikilala na ba niya sa wakas ang Diyos ng demonyo? Ang dakilang makalangit na demonyo, ang Panginoong demonyo na si Lee Cheon-sang. Nagtanong ang lalaki kung nakapasok na ang ikatlong batang Panginoon. Sinabi sa kanya na nakapasok na siya. Mayroon bang gumagambala sa kanya? Sumagot siya na sa panahon ng paghahari ng Panginoon, 2 beses lamang nagkaroon ng pagkakataon na ang isang tagalabas ay nakapasok sa pabilyon ng demonyong katarungan. Ang unang pagkakataon na nangyari ito ay noong mga 25 taon na ang nakalipas ng kuhanin ng Panginoon ang kanyang unang alagad. Ang unang batang Panginoon ba ang tinutukoy niya? Sumagot siya na hindi. Ang unang batang Panginoon ay naging menti eksaktong 20 taon na ang nakalipas. Sabi niya bago ang unang batang Panginoon, mayroon pang ibang menti. Tama iyon. Ang hindi kilalang alagad na nagmamasid sa dilim ay namatay dito sa pabilyon na ito. Ang kanyang balat ay napunit ng pira-piraso, na tila mga ligaw na hayop ang sumira sa kanya. Kaya ang Panginoong demonyo, sinabi niya na kung gusto siyang patayin ng Panginoon, hindi niya siya dadalhin dito. Kung gayon sino ang pangalawa? Ang dakilang strategist, ang lalaking may ganap na kapangyarihan na namamahala sa maliliit at malalaking bagay. Ang tanging nakataas ng husto dahil sa sariling kakayahan, hindi sa sining ng pakikipaglaban. Siya ang pangalawang nakapasok sa pabilyon ng demonyong katarungan. Ginawa niya ito, lumabas siya ng nakataas ang noo. Ngayon ang pabilyon ay nagbukas ng mga pintuan nito sa ikatlong pagkakataon. Nag-iisip ako kung makakaligtas ang ikatlong batang Panginoon. Ang mga banal na turo ay hindi mapapasubalian. Lahat ng mga demonyo ay luluhod sa iyong paanan. Nagbigay-pugay si Seoryang sa Panginoong demonyo. Inutusan siya ng Panginoon na tumayo. Kaya narito na siya, ang Panginoong demonyo, si Lee Cheon-sang. Hindi siya mukhang isang dakilang dalubhasa ng demonyo at ang Panginoon ng lahat. Hanggat hindi siya naglalabas ng anumang ki, parang sinasabi na rin na ang lahat ng mga pahayag na ito ay mali. Mararamdaman niya ang lahat ng kanyang pagmamalaki. Siya ang uri ng tao na walang dahilan para makulong dahil isa siya sa pinakamalakas na dalubhasa. Siya ang pinakamakapangyarihan Diyos ng sining ng pakikipaglaban sa mundo. Napakalakas niya kaya sinasabing kalahating immortal siya at nabubuhay sa isang ganap na ibang dimensyon. Pero bakit hindi man lang niya sinubukang maging isang malupit na diktador? Iniabot sa kanya ng pinuno ang isang tasa ng alak at inutusan siyang kuhanin ito. Tinanong niya si Seoryang kung ano ang gusto niya. Well, nakikita nila kung ano ang ikinababahala niya. Isa rin siyang 10 pinakamahusay na dalubhasa noon. Seryoso ba siyang tatayo na lamang doon? Nagtanong ang Panginoong demonyo kung gusto ba niyang ituloy ang kulto. May nagsabing, "Teka, gumana ba yon?"
Sa totoo lang, inutusan siya ng Panginoon na magbuhos pa ng alak. Hindi maunawaan ng bata ang kanyang mga emosyon. Hindi man lang niya mahulaan kung ano ang iniisip nito. Sinabi ng Panginoon na ang Panginoon ay napakalabo. Sinasabi ba niya na gusto niyang umalis muna o putulin ang lahat ng ugnayan sa kulto? Hindi niya gusto ang maging estudyante nito. Sabi ng bata, hindi yun ang ibig niyang sabihin. O sumuko na ba siya dahil pagod na ang kanyang katawan? Ito na ba ang limitasyon ng kanyang mga kakayahan? Anong laking pagkabigo? Buwisit, may problema siya. Sinabi ng lalaki na hindi niya sinusubukang humiwalay sa kulto ng tuluyan. Hindi pa ganoon katagal mula nang gumaling siya. Bukod pa rito, nawala ang lahat ng kanyang kasanayan. Kung ganoon, kailangan niyang magsabi ng isang bagay. Gusto niya talagang bumalik sa dating kondisyon, ngunit hindi ito ganoon kadali gaya ng iniisip niya. Kaya, inisip niya na mas mabuti kung makakalanghap siya ng sariwang hangin. Iyon ang gusto niyang itanong dito ngayon. Yun na nga, yun na yun. Magaling. Mukhang kapanipaniwala yun. Nang makitang galit ang Panginoong demonyo, inisip niya na kailangan niyang gumawa ng dahilan. Ang sinusubukan niyang sabihin ay humiling siya ng pakikipagkita rito para lamang makakuha ng pahintulot na lumabas. Buwisit, masyado siyang naging pabaya. Sa tingin niya, nakakatawa ito sa totoo lang. Ang dahilan kung bakit niya gustong makita ang pinuno ng lahat, ang banal na Panginoon ng banal na kulto ng makalangit na demonyo, ay dahil lamang sa kailangan niya ng pahintulot na lumabas. Ngayon ay hindi na oras para mag-isip ng iba pang bagay. John Hagin, bilisan mo at mag-isip ng sagot. Sinabi ng lalaki na gusto niya itong makita dahil matagal na ang nakalipas. Hindi naman masama ang naging reaksyon. Sinabi ng bata na bagamat ang kanyang katawan ay nasa ganitong kalagayan, siya bilang estudyante ay may tungkulin. Hindi niya mababayaran kahit ang ikasandaang bahagi ng kabutihan nito sa kanya. Wala siyang paraan para pasalamatan ang Panginoon. Iyon ang nararamdaman niya. Sinusubukan niyang magpakita ng palabas at pukawin ang emosyon sa Panginoon. Ang tasa sa mga kamay ng Panginoon ay nadurog na parang abo. Ang mga tungkulin ng isang alagad. Kung alam niya ang tungkol sa mga tungkulin, hindi sana siya nagpakita sa harap niya sa gayong katawan. O minamaliit ba siya ng soberan niya sa lahat ng oras na ito? Sa ganoong katawan, marahil, mga mata ng Diyos ng demonyo. Alam ba talaga nito na ang katawan na ito ay hindi ang tunay na sarili ni si Orion? Tila diretsyo ang tingin ng Panginoong demonyo sa kanyang kaluluwa. Anong dahilan ang maibibigay niya sa pagkakataong ito? Hindi siya nahuli. Ang bata ay medyo nalungkot sa kanyang mga salita. Kahit na ang alagad na kagagaling pa lamang sa pagkabara ng key ay pumunta para magbigay-pugay, sinasabi nito na hindi alam ng bata ang kanyang tungkulin. Ano ba yun? Ano ang nawala sa kanya? Sinabi ng Panginoon na magpapadala siya ng isang tao sa loob ng 3 araw. Hanggang doon, maaari na siyang umalis. Iyon lang. Kaya, paano ang kanyang kahilingan? Pinapayagan ba siyang lumabas o hindi? Pinapayagan ba siyang gawin ang gusto niya? Sabihin na lang sa kanya kung gaano ito kahirap. Pagtingin sa paligid, itinuro ng Panginoong demonyo ang pabilyon ng demonyong katarungan na may malinaw na kalangitan at luntiang damuhan. Matagal na mula nang makakita siya ng ganito. Pagbuhos ng inumin sa tasa, sinabi ng batang Panginoon na ito ang kanyang gantimpala sa kanyang pagsisikap. Sumagot ang lingkod na natutuwa siya. Nagtanong siya kung ano ang nangyayari sa ikatlo. Sabi niya ay nagpapagaling ito sa bahay. Iyon lang. Iyon na yun. Mukhang medyo magaling siya. 10 taon na ang nakalipas, napagkamalan siya ng Panginoong demonyo na isang dragon. Nadismaya siyang malaman na isa lamang itong makamandad na ahas. Ngunit nang tingnan niya itong muli na yon, may hawak itong mahiwagang perlas sa kanyang bibig. Habang palayo siya ng palayo sa kasamaan, alam din niya ang kamatayan. Sa pabilyon ng demonyong katarungan, ang kasamaan ay hinahatulan. Ang paksa ng kaso na hahatulan ay kinakatawan ng Panginoon ng mga demonyo at ang desisyon ay ginagawa ng Panginoon at ng formasyon. Ang pabilyon ay kumakatawan sa mga puso ng mga pumapasok at ipinapakita ang mga ito pati na rin ang subconscious. Paano kung ang bagay na nagustuhan niya ay isang Panginoon ng demonyo? Sa sandaling ito, sa kalooban ng Panginoong demonyo, ang mga demonyong pormasyon ng pabilyon ay aatake. Sa sandaling magkaroon sila ng pagnanasang pumatay, sila ay mawawasak sa isang napakasakit na paraan. Ang paraan ng kaliwanagan ay maaaring magbunyag ng mga tunay na intensyon. Nabibilang ito sa pinakamataas na antas na maaari lamang kontrolin ng Panginoong demonyo. Nagtanong ang Panginoon kung maayos bang naalagaan ang nag-iisang kakahuyan ng kawayan. Sumagot ang lalaki, Opo, isang kinatawan ng hukuman ng mga elder ang pumupunta tuwing ibang araw. Sa karaniwan, mayroong hanggang 5 biktima bawat buwan, ngunit sa kabutihang palad, wala pang namamatay sa huling 4 na buwan. Sinabi ng pinuno na dapat tawagan muli ng mga elder ang kanilang tao sa loob ng ilang sandali. Ipadadala niya ang ikatlong batang Panginoon sa kakahuyan, ang nag-iisang kakahuyan ng kawayan, isang perpektong lugar para makalanghap ng sariwang hangin. Ang Panginoong demonyo ay isang pervert. Gusto lang niyang lumabas. Bakit niya siya inilagay sa kaparangan? Ano ang ginawa niyang mali para ipadala siyang mag-isa sa ganoong kasamang lugar? Nakatayo sa gitna ng kakahuyan na yon, sumigaw siya na ang Panginoong demonyo ay isang tanga. May isang tao mula sa likod ang humingi ng paumanhin para sa kanyang kawalang galang at sinabi sa batang Panginoon na ang mga ito ay napakadelikadong pahayag. Ano ang sinabi niya? Inulat ng lalaki na ang anumang masamang salita o kawalang galang sa Panginoong demonyo ay itinuturing na isang seryosong krimen na may parusang agarang kamatayan.
walang eksepsyon, kahit para sa mga batang Panginoon at binibini. Sinabi ng batang Panginoon na dapat ay nakinig siyang mabuti. Hindi niya dinumisan ang Panginoong demonyo. Diyos ko, isa ba siyang uri ng mahalikang tao? Bakit hindi siya pwedeng magsabi ng masasamang bagay sa likod ng mga tao? Well, naniniwala siya na ang mga madilim at malulungkot na hangal ng demonyong kulto ay iniisip na mas mataas siya kaysa sa emperador. Iniisip nila na siya ay isang tunay na Diyos. Habang nagsasalita siya, nagtanong ang bata, ang elder ba na ito ay taga rito? Sabi niya, opo, tama yon. Ang inyong lingkod, si Madam Pil, ang ikatlong pinuno ng hukuman ng mga elder ng banal na kulto ng makalangit na demonyo. Mayroon akong karangalan na maglingkod bilang personal na bantay ng Panginoon. Sino? Wala siyang pakialam sa kanyang karangalan o sa ano paman. Gusto lang niyang iwanan siya nito mag-isa. Sinasabi ng elder na sumusumpa siyang itatalaga ang sarili sa paglilingkod at lulupigin ang ikatlong batang Panginoon gamit ang sarili niyang buhay. Isang magandang tanawin. Ang resulta ay pareho pa rin. Hindi siya makakaalis dito. Gaano man siya magsikap, hindi niya maiiwan ang lugar na ito. Sumigaw siya na kinamumuhian niya sila. Ang mga hangal ng demonyong kulto. Gusto lang niyang lumabas. Talaga bang kailangan siyang ipadala rito? Okay, hindi yun naging madali sa simula. Ngunit hindi na siya magsasayang ng oras sa mga walang kwentang isipin. Bakit ba niya gustong iwanan ang demonyong kulto sa una pa lamang? Dahil nagkaroon siya ng masamang pakiramdam nang marealisa niya na muli siyang isinilang bilang ikatlong batang Panginoon ng banal na kulto ng makalangit na demonyo. Sa huli, kailangan niyang iwanan ang lugar na ito. Ngunit ngayon ay imposible yon. Kung gayon ang katotohanan ay wala siyang mapagpipilian kundi ang maging ikatlong batang Panginoon na si Seorayang. Ngunit para mabuhay sa katawang ito, kakailanganin niya ng lakas. Kailangan niyang maging mas malakas. Kung hindi siya makakaligtas. Ang banal na kulto ng makalangit na demonyo ay mahigpit na sumusunod sa ideolohiya ng matera ang matibay higit sa alimang pangkat sa Morim. Hindi ito isang lugar kung saan maaari siyang mahinahong maghintay na mawasak at itapon. Sa huli, ang isang tao ay kailangang dumaan sa landas ng sining ng pakikipaglaban at kung magdadala ba ito sa kanya ng buhay o kamatayan, hindi na siya gagamit ng maliliit na trick. Gagamit siya ng puwersa at aalis ng nakataas ang noo. Sa sandaling yun, isang katulong ang lumabas mula sa likod ng puno at tinakot ang batang Panginoon. Sinabi nito na handa na ang kanyang pagkain at maaari na siyang sumunod dito. Nagsimulang magreklamo ang batang Panginoon. Sinabihan niya itong huwag humarang, ngunit 2 araw na sila rito. Wala man lang siyang nainom na kahit isang labok ng tubig, lalo na ang pagkain. Ang katulong ay nag-aalala lamang sa kanyang kalusugan. 2 araw na ang nakalipas, sabi ni Madam Pil. Ngunit hindi niya kailangang takutin siya sa bawat pagkakataon. Itigil na yan, ika-4 na araw. Upang magsimula, gagamitin niya ang walang hanggang teknik at ayusin ang kanyang katawan at kaluluwa. Ano ito? Ang paggalaw ng ki sa walang hanggang teknik ay iba sa ordinaryong ki. Ang ikatlong antas ng pagbuo ng lakas, ang walang hanggang teknik ay maaaring hatiin sa 5 antas. Sa kanyang nakaraang buhay bilang hari ng mga asasin, narating niya ang rurok ng ika-4 na antas ng lakas. Sa teknik na ito, ang pagkakaisa ng sining ng pakikipaglaban at katawan ay mas mahalaga kaysa sa kaliwanagan. Ngunit ang nanghinang katawang ito, kahit may pagkabara ng ki, ay nasa rurok ng ikatlong antas ng lakas at nasa bingit na ng pagpasok sa ika-4 na antas. Maaari kaya na ang batang ito na si Seorayang ay isang henyo. Bukod pa rito, ang teknik ng paglilinis ay gumana ng kusa. Ang teknik na ito ay nililinis ang hangin sa pamamagitan ng paghigop sa maduming ki na enerhiya na malapit sa katawan. Ang hangin ay nalilinis at ang nahigop na malabong ki ay nagiging bahagi ng panloob na puwersa sa pamamagitan ng napakatinding kakayahan ng walang hanggang teknik. Kapag naging malinis na ang hangin sa malapit, tumataas ang assimilation effect na nagpapabilis sa paglaki nito. Sa ganitong bilis, maibabalik niya ang dati niyang lakas ng mas mabilis kaysa sa iniisip niya. Well, dumiretso na tayo sa ika-4 na antas ng lakas. Ika-5 araw, ganap nang gumaling ang katawan. Ang mga naputol na daluyan ng dugo at mahahalagang organo ay mas malakas na kaysa sa nararapat sa kanyang edad. Dahil dito, naging mas madali ang buhay sa kakahuyan ng kawayan kaysa sa inaasahan. Kahit ang buhok ay naging mas maitim, sinasabing ang buhok ay nawawala ng kulay kapag barado ang ki. Higit sa lahat, kumain siya ng maayos dahil si Madam Pil ay isang mahusay na tagapagluto at nakatulog din siya ng napakahimbing. Maaari na rin niyang gamitin ang mga kakayahan mula sa kanyang nakaraang buhay bilang isang asasin muli. Noong siya ang hari ng mga asasin, nakuha niya ang kakayahan ng super sensitivity. Ang kakayahang ito ay nabuo sa pamamagitan ng madalas na pakikipagtagpo sa kamatayan pati na rin ang karanasan sa pagbartod bilang isang mamamatay tao. At ang sining ng pakikipaglaban na nagpapahusay sa super sensitivity ay ang teknik na 6 na puwersa ng makalangit na lambat. Unang anyo, mata na nakakakita ng lahat. Ang sining na ito ay lubos na nagpapahusay sa 5 pandama sa limitasyon, nalalampasan ang anumang hayop. Malinaw niyang nararamdaman ang lupain nang hindi man lang iginagalaw ang kanyang ulo. Kinamumuhian niya ang sarili sa pagiging napakaangkop sa lugar na ito. Ang mga halimaw ay magiging mas aktibo sa paglubog ng araw. Iminungkahi ni Madam Pil na bumalik sa kanilang silungan.
Sa wakas ay nakagawa na siya ng pundasyon para sa normal na pagsasanay ng sining ng pakikipaglaban. Kung pagsasama-samahin niya ang karanasan at kalamang nakuha niya bilang hari ng mga asasin sa partikular na katawang ito, muli siyang magiging malakas sa isang kisap mata. Napakahusay. Dahil sa teknik na ito, nakabawi siya sa isang antas. Nagpa siya siyang tingnan kung kaya niyang lumipad. Bumalik na ang kanyang dalawang kasanayan. Ang walang hanggang teknik ng paggaling ng katawan at ang teknik ng anim na puwersa ng makalangit na lambat para sa pagpapahusay ng pandama. Ang natitira na lamang ay ang Dark Shadow Key na nakuha sa pamamagitan ng pagsasama ng mga piling lihim na kasanayan ng 10 dakilang paaralan. Ang tatlong kasanayang ito ang naging paunahing sining ng pakikipaglaban na gumawa sa kanya bilang isang alamat, ang hari ng mga asasin, si Chan Hajin. Muli siyang magiging mas malakas sa lalong madaling panahon. Hayaan silang maghintay. Ngunit pinapayagan ba siyang pag-aralan ang Dark Shadow Key? Ito ang banal na kulto ng makalangit na demonyo. At siya ang ikatlong batang Panginoon na si Seoryang, hindi si Chan Hajin. Sigurado siyang may ilang uri ng demonyong sining na pinag-aralan niya, pero anong uri? Nang bumalik ang ikatlong batang Panginoon, nagpa siya siyang magtanong kay Madongpil. Sumagot ito na maaaring magtanong ang Panginoon at matutuwa siyang tumulong. Nagtanong ang batang Panginoon, sa gitna niya at ng kanyang mga kapatid, mayroon bang hindi nag-aral ng mga demonyong sining o sinumang nag-aral ng mga sining na hindi demonyo? Sinabi ni Madongpil na hindi niya naintindihan ang tanong at humingi ng paumanhin. Talaga bang hindi ito maisip? Sabi niya, ano ang mangyayari kung hindi niya pag-aralan ang mga demonyong sining? Sumagot ang lalaki, iniisip ko kung posible ba yon, ngunit kung hindi ito pinag-aralan ng mga batang Panginoon, maglalakas loob siyang sabihin na ang Panginoong demonyo ay lubos na hindi matutuwa. Inutusan ng Panginoon si Madongpil na pumunta sa Silid Aplatan at gamitin ang kanyang access upang dalhin ang lahat ng mga lihim na teksto tungkol sa mga demonyong sining. Lahat ng maaaring makuha, mga lihim na teksto tungkol sa mga demonyong sining. Yun ba ang hiningi ng batang Panginoon? Sinabi ni Madongpil sa Panginoon na yun na ang itinatanong niya. Ang ikatlong batang Panginoon, marahil ay alam na niya ang lahat kaya bakit? Siguro sinusubukan niyang ipromote ang sarili sa paano man sa tulong nila. Humingi ng paumanhin sa Panginoon ng maaga para sa gayong kawalang-dalang na tanong. Ngunit bilang isang bantay na tinawag upang protektahan ang target, nagpa siya siyang mangahas na itanong ito sa kabila ng pagiging pamilyar. Nawalan ng alaala ang ikatlong batang Panginoon matapos ang pagkabara ng key. Hindi alam ng Panginoon, talaga bang nakalimutan na niya ang lahat? Ang ikatlong batang Panginoon ay talentado mula sa simula, ngunit sakim at mayabang. Isang tunay na malupit na hindi nagpapakita ng respeto sa kanyang mga nasasakupan. Ngunit matapos siyang maibalik, naging ibang tao na siya. Ibang-iba siya sa kanyang dating sarili sa kanyang mga kilos at salita. Minsan tila nalilito pa nga siya. Kahit ang kanyang lingkod ay nagsabi na nagbago na siya. Nagawa rin niyang lumabas ng buhay mula sa pabilyon ng demonyong katarungan matapos ang pagsubok ng Panginoong demonyo. At ang ulat mula kay Madongpil, sinabi ng Panginoon na nauunawaan niya kung bakit nagtanong ang pinuno ng ikatlong pangkat ng ganoong tanong. Ngunit huwag siyang hayaang mag-alala ng husto. Ang lalaking pinaglilingkuran niya ngayon ay hindi ordinaryong tao. Isa siya sa 7 kandidato. Maaari siyang maging susunod na kahalili ng demonyong kulto. Sino ang nakakaalam kung nagbibiro siya o talagang nawala ng alaala, ngunit huwag siyang hahayaang magtanong pa. Ito ang isa sa maraming dahilan kung bakit napakahirap protektahan ng iba. Ito ang dahilan kung bakit siya ang pinili ng may-ari. Iniabot kay Madongpil ang susi. Sinabi ng Panginoon na alam niyang ang tagal ng hiram ay 3 araw. Hayaan siyang ihalo ang mga ito sa iba at kumuha ng 3 hanggang 4 na lihim na teksto. Isa pang bagay, nagtanong ang Panginoon kung naipaliwanag na ba niya ang nag-iisang kakahuyan ng kawayan sa batang Panginoon. Sumagot siya na hindi pa. Gagawin niya ito ngayong araw. Alam niya kung gaano ito kadelikado, di ba? Sigurado siyang magiging ayos lang si Madongpil, ngunit tiyaking sasabihin niya ang lahat sa kanya sa lalong madaling panahon. Ito ang kanyang gawain na may pangunahing kahalagahan. Gusto niyang malaman kung ano ang nakita ng Panginoon sa ikatlong batang Panginoon at ipinadala siya sa kakahuyan ng kawayan. Ang nag-iisang kakahuyan ng kawayan, isang demonyong kabubatan na umiral na bago pa man nanirahan ang banal na kulto ng makalangit na demonyo sa daan-daang libong mga bundok. Isang asasin na kumuha na ng buhay ng hindi mabilang na mga demonyong tao sa nakalipas na 1,000 taon. Noong mayroon lamang unang makapangyarihang makalangit na demonyo at ang banal na kulto ay wala pang gaanong kapangyarihan, tinulungan niya ang kulto na maging isa sa mga pinakadakilang puwersa ng panahon. Sa mga nakatadhana, nagbibigay siya ng mga regalo at sa iba naman ay hinihila niya sa mga hukay ng kamatayan. Ito ang pangalawang pagkakataon na sinuri ng Panginoong demonyo ang ikatlong batang Panginoon. Nakatanggap siya ng positibong pagsusuri mula sa pabilyon ng demonyong katarungan. Nag-iisip siya kung ano ang mangyayari sa kakahuyan ng kawayan. 1, 2, 3, 4, 17. Bakit napakaraming lihim na teksto ang dinala niya? Sinabi ni Madongpil na hindi naman ito masyadong marami. Kinuha lang niya ang mga pinakamahusay, kaya maliit na pagpipilian lang ito. Buwisit, kailangan ba niyang i-master ang mga demonyong sining ngayon? Ano ang dapat niyang gawin? Hindi. Kung titignan niya ang mga demonyong sining bilang mas mababa at banal, hindi niya makikita ang kanilang tunay na kalikasan. Kailangan niyang tingnan ang mga ito nang walang pagkiling.
Sinabi ni Madungpil sa Batang Panginoon na mayroon siyang dapat sabihin sa kanya. Sumagot ang Batang Panginoon, ayos lang. 3 sa 17 teksto ay kailangang ibalik sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw. Bakit? Dahil ang 3 ito ay mula sa mga lihim na teksto ng 10 pinakadakilang demonyong sining ng kanilang paaralan. Gaya ng alam na niya, na-access lamang ang mga ito ng una, pangalawa, at 4 Batang Panginoon. Ang 10 pinakadakilang demonyong sining ay ang pinakamataas na antas sa banal na kulto ng makalangit na demonyo. Kung matututunan mo ng matagumpay ang kahit isa, maaari mo nang hamakin ang mundo. Napakatalino nito. Alam ng lahat sa banal na kulto ang tungkol sa kanila. Kaya kung hindi man lang niya ito matandaan, nagtanong ang Panginoon kung bakit siya tumitingin sa kanya ng ganoon. Humihingi ng paumanhin, sinabi niya na naging bastos siyang masaksihan ang kanyang bagong panid. Ngunit sa totoo lang ay hindi niya matandaan ang alinman sa mga tekstong ito. Pagharap kay Madungpil, sinabi ng Panginoon na alam niyang ganap nang nawala ang lahat ng kanyang kasanayan matapos magising mula sa pagkabara ng ki. Ang kanyang puso at isipan ay hindi na tulad ng dati, at sa madaling salita, ipinatapon sila sa nag-iisang kakahuyan ng kawayan na ito. Kailangan niyang sumubok ng isang bagay. Desperado na siya. Kailangan niyang muling matutunan ang lahat ng mga sining na nakalimutan niya. Kaya humingi siya ng tulong. Siya na lang ang tanging pag-asa niya ngayon. Kailangan niyang iunat ang kanyang mga binti. Kaya kung maaari lang ay kumuha siya ng ilang mga armas mula sa kulto sa madaling araw. Bakit siya umiiyak? Sinabi niya na susuportahan niya ang Batang Panginoon ng kanyang buhay. Ano bang problema niya? Itigil na niya yan. Pabigat siya. Sa loob ng halos 10 araw, magiging mas aktibo sila. Tila hindi sila gumagalaw at lumalaki ang harang, kaya sigurado siyang magiging ayos lang sila. Ito ang pinakaligtas na lugar sa kakahuyan ng kawayan. Ang Batang Panginoon ay nag-concentrate sa pagbabasa ng mga lihim na teksto. Kailangan niyang tiyakin na walang gagambala sa kanyang katahimikan. Dapat nilang makuha ang mga armas na hiningi ng Batang Panginoon sa lalong madaling panahon. Hindi sila dapat magpabaya anuman ang mangyari. Ang teknik ng Dark Shadow kay ni Chan Hajin ay hindi gaanong kilala, ngunit isa sa mga pinakadakilang teknik ng Morim. Hindi ito kasing lakas ng mga lihim na teknik ng 10 pinakadakilang paaralan, ngunit ang lalim at kadalisayan nito ay itinuturing na pinakamahusay sa panahong iyon. Ang mga demonyong sining ay iba sa iba. Mas gusto nila ang pagkawasa, tumutok sa mga resulta sa halip na pagkakapare-pareho, sa pag-atake sa halip na pagtatanggol. Unahin ang tunay na kapangyarihan bago ang pagkakataon. Ang lahat ng ito ay parang mga pamamaraan ng mga asasin. Ang 10 pinakadakilang demonyong sining. Tiyak na kahanga-hanga ang mga ito, ngunit sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi niya kayang matutunan ang lahat ng ito. Ano ang magagawa niya para mapabuti ang Dark Shadow Chai gamit ang mga sining na ito? Isang tunay na demonyong sining. Inisip niya na baka gumana ito. Ang isang tunay na demonyong sining ay isa sa mga pangunahing demonyong sining. Kapantay nito ang sining ng pagkawasa na siyang batayan para sa ilan sa 10 pinakadakilang demonyong sining. Mas advanced din ito kaysa sa ilan sa 10 dakilang sining. Pagdating sa kakayahan ng pag-angkop ng demonyong ki, masasabing isa ito sa mga pinagmumulan ng mga teknik ng demonyong kulto. Ang walang hanggang teknik ay pinakamahusay na gamitin kapag ang iyong ulo ay puno ng mga iniisip. Sinong nandoon? Nagbalik na ba si Madungpil? Sinusundan ba siya ngayon? Kailangan nilang mag-ingat. Kahit mukhang inosente siya, hindi pa siya ganap na nagpapabaya. Sapat na yan para sa araw na ito. Pagkarinig ng kaluskos, napansin ng Batang Panginoon na may nilalang na umaatake sa kanya mula sa likuran. Ano ba yun? Maaaring mapanganib yun. Ang bagay na yun ay bumasag sa pader. Paano nito nagawa yun? Isa itong manok, 6 na binti, kasing laki ng tao ang mga pakpak, at 3 ulo. Ano ba itong hayop na ito? Ang higanting manok ay mukhang mutant na dakilang haring yanoo. Seryoso, wala na siyang masabi para ilarawan ang lugar na ito. Bakit napakabilis niya? Pagtingin sa basket ng mga armas, inisip ni Madungpil na ang mga armas na ito ay dapat sapat na, di ba? Ang 4 Batang Panginoon ay bihasa sa paggamit ng mga espada, at bilang isang sworder, sapat na siyang magaling para gumawa ng sarili niyang estilo. Sino ang nakakaalam, baka matandaan niya ang lahat kapag nakahawak na siya ng armas. Bagamat sa paghusga sa kung gaano siya kalupit, hindi siya sigurado kung pabor ba sa kanya na maibalik ang kanyang alaala. Ngunit hindi yun gagana, hindi ba? Hindi, huwag mo nang isipin yun. Binabantayan lamang niya ang 4 Batang Panginoon. Hindi siya maaaring magpadala sa emosyon. Naamoy na Madungpil ang matapang na amoy ng dugo. Batang Panginoon, anong klaseng tandang ba ang ginagamitan pa nila ng sining ng tunog? Isa itong pambihirang mutant. Magiging malakas siya. Buwisit kung may armas lang sana siya. Ano ang maaari niyang gamitin sa halip? Iniisip ba niya na makukuha niya ito sa parehong atake? Kumuha ng isang piraso ng matulis na kawayan, tumalon siya sa manok at sinubukang patayin ito gamit iyon. Patay na ba siya? Buwisit, hindi pa. Masakit iyon, ikaw na tangang manok. Narealisan niya ngayon na hindi niya mabubutas ang mga balahibo nito gamit ang lakas lamang, di ba? Hindi niya akalain na gagamitin niya ito sa isang hayop, pero sa tingin niya ay wala siyang mapagpipilian. Kailangan niyang subukan. Teknik ng makalangit na lambat ng 6 na puwersa. Ang pangalawang anyo, pagmamasid.
Ang pangalawang anyo ng teknik ng makalangit na lambat ng 6 na puwersa, pagmamasid, ay nagbibigay daan sa iyo na pabilisin ang proseso ng pag-iisip sa tulong ng ki, na nagresulta sa biswal na pagbagal ng lahat sa paligid mo. Nahanap ng batang Panginoon ang mahinang bahagi ng manok, iyon ay ang puso na halos malayang maabot. Kumuha ng matulis na kawayan, tinutukan niya ito at itinarak ng diretsyo sa puso. Sa sandaling yun, nagbalik si Madam Pil, naamoy ang dugo na nagmumula sa manok na yon. Tumakbo siya sa batang Panginoon at nagtanong kung ayos lang ba ito. Nakiusap ang batang Panginoon na huwag nang mag-iskandalo. Azure Lotus, yan ang tawag sa manok na ito. Pagtingin sa batang Panginoon, sinabi ni Madam Pil na kailangang gamutin muna ang mga sugat. Sumagot ang Panginoon na hindi yun ang kanyang dugo. Sa katunayan, maliban sa ilang mga gasgas, hindi malubhang nasugatan ang batang Panginoon. Ang Azure Lotus ay kasing panganib ng isang leopardo. Nagtanong si Madam Pil sa batang Panginoon kung siya ba mismo ang tumalo rito. Sumagot ang bata, may nakita ba siyang iba rito maliban sa kanya? Nagtanong ang Panginoon kung mayroon silang malaking palayo. Sabi ng lalaki, meron po, pero para saan niyo po kailangan? Sabi niya lagyan ito ng tubig at ilagay ang mga usbong ng kawayan doon. Hayaan itong kumulo, siya ang bahala sa hapunan na yung gabi. Sinabi rin niya na naghihintay siya ng paliwanag. Paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa ibong ito? Anong klaseng lugar itong kakahuyan ng kawayan at lahat ng yon? Ang nag-iisang kakahuyan ng kawayan ay umiral na bago pa ang banal na kulto ng makalangit na demonyo. Ito ay isang natural na demonyong kabubatan na may pinakamalalim na espiritual na ki-enerhiya. Kahit kumpara sa anumang kilalang bundok, may espesyal sa kabubatang ito. Ang malalim na espiritual na ki ay hindi kumakalat sa buong lugar, kundi umiikot lamang sa loob ng kakahuyan ng kawayan. Kaya naman, ang konsentrasyon nito ay lalong tumitindi sa paglipas ng panahon. Pinapalakas nito ang kinang mga puno at ang lupa, na ginagawang partikular na makapal at matibay ang mga puno ng kawayan. Pero tila maikli ang buhay nila, di ba? Ang kawayan ito ay mas mabilis tumubo kaysa sa karaniwan. Ganyan ginawa ang kabubatan, at ang ilan sa mga puno rito ay may mga kakatuwang kakayahan. Mayroon ba silang mga katangiang pampagaling o kung ano paman? Higit sa lahat, sila ay kapwa-lason at gamot. Ang kanilang ki ay napakalalim kaya kailangan silang iproseso ng dosenang beses bago gamitin sa katawan ng tao. Higit sa kalahati ng mga gamot ng demonyong kulto ay gawa mula sa mga puno ng kawayan ng nag-iisang kakahuyan ng kawayan. Ano ang ibig sabihin nito? Na posible ang maramihang produksyon ng gamot? Tanong ng batang Panginoon. Sinabi ng lalaki na imposible yon. Pero bakit? Karamihan sa mga puno na may anumang katangiang pampagaling ay tumutubo sa malalalim na kabubatan. Ang problema ay ang mga espiritual na halimaw at nilalang na naninirahan doon. Yun ba ang tinutukoy niya? Sinabi ni Madam Pil na eksaktong yun nga. Ang Azure Lotus ang pinakamahina sa lahat. Mahina. Sabi niya may mga mas malakas pa. Ang Azure Lotus ang pinakamahinang species sa kabubatan. Bukod pa rito, ang ilan sa mga mid-level na espiritual na nilalang ay kasing lakas ng mga top-level na dalubhasa. Humihinto sila sa kabubatan 2 beses sa isang taon upang kumuha ng sagradong kawayan, kasama ang mga bantay at iba pang matataas na tao mula sa itaas. Ang pinakamakapal, nag-iisang kakahuyan ng kawayan ay mapanganib kahit para sa kanila. Ang panloob na hardin ng kawayan ay itinuturing na pinakaligtas na lugar. Hindi niya akalain na mapapadpad dito ang Azure Lotus. Humingi siya ng paumanhin dahil sa hindi niya nagawang protektahan ang Panginoon dahil sa kanyang pagkukulang. Gumawa sila ng bakod sa paligid ng hardin na ito at nagtayo rin ng 8 sulok na pader sa labas. Bilang kanyang tagapagtanggol, higit pa sa sapat ang nagawa niya, kaya huwag siyang hayaang mag-alala. Sinabi ng batang Panginoon, sapat na yan, hayaan siyang kumuha muna ng plato. Luto na ito ng maayos. Sino ang mag-akala na maluluto niya at makakain ang tandang na ito? Nakakain ba ito? Pagtingin sa lalaki, nagtanong ang batang Panginoon, hindi ba siya kumakain nito? Kahit ganito ang itsura niya, tiyak na mahina ang sikmura niya, di ba? Maaaring hindi ito maihahambing sa mga usbong ng kawayan, pero mabuti pa rin ito para sa iyo. Nagustuhan niya ito ng husto kaya naubos niya ang buong plato at lumapit sa batang Panginoon para humingi pa. Kita mo, napakasarap nito. Kaya, napakadelikado pala ng lugar na ito. Ipinadala siya rito ni Panginoong Demonyo Lee Cheon-sang. Kailangan niyang matutunan ang mga demonyong sining sa lalong madaling panahon. Ang mga 8 sulok na istruktura ay ginawa ng perpekto. Kahit na ginawa ang mga ito sa hindi pangkaraniwang laki, nagsilbi pa rin ang mga ito sa kanilang layunin. Kinilala niya ang gawa ng lalaki. Sinabi ng Panginoon na wala namang dapat kilalanin. Nakikita niya ito doon. Nagtanong si Madam Pil kung pinag-aralan na ba ng batang Panginoon ang mga istrukturang ito noon. Sumagot siya na hindi, nagkataon lang yon. Ang konstruksyon ay isang ganap na ibang doktrina kaysa sa sining ng pakikipaglaban. Magpapanggap siya na may alam siya rito sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng kaunti tungkol dito. Anong klaseng tao ba ang ikatlong batang Panginoon? Habang mas nakikilala mo siya, mas marami siyang mga katanungan. Nakabasa siya ng mahigit 10 lihim na teksto ng demonyong sining sa loob ng 3 araw. Nagtanong si Madam Pil kung tapos na ba siya.
Sinabi ng Panginoon na maaari na niyang kuhanin ito at madali niyang tinalo ang Azure Lotus, bagamat hindi pa ito ganap na nakakabawi. Maaaring mukha siyang walang alalahanin at masayahin, ngunit kapag seryoso siya, gumagawa siya ng ganoong aura sa paligid niya na mahirap lapitan. Bukod pa rito, nang mawala ang kanyang galing sa pakikipaglaban matapos ang pagkabara ng Ki, hindi siya ganoon kabilis na dismaya. Tiyak na mayroong bagay na hindi niya alam. Nagpasya siyang matutunan ang mga demonyong sining, ngunit walang pagmamadali. Ito ang kanyang unang pagkakataon. Kung gusto niyang maging mas malakas sa pinakamaikling panahon, hindi niya maaaring itapon ang Dark Shadow Key dahil ito ang pinakamalapit sa kanya. Ang Dark Shadow Key ay hindi pa nakakalampas ng isang henerasyon, isang bagong sining ng pakikipaglaban na nilikha niya sa pamamagitan ng pagsasama ng mga lihim na teknik ng 10 dakilang paaralan noong siya ang hari ng mga assassin. Sa kabilang banda, ang tunay na demonyong sining ang pundasyon ng lahat ng demonyong sining. Depende sa kung paano niya ito pag-aaralan, magkakaroon ng pagkakaiba sa kalikasan, katangian at kalidad ng Ki. Paano kung mapupunan niya ang kanyang kawalan ng pundasyon sa Dark Shadow Chai gamit ang tunay na demonyong sining? Kung magbubuhos ka ng isang patak ng tinta sa isang mangkok ng malinis na tubig, ang lahat ng tubig na yon ay magiging madumi. Ang sining ay parang tinta, lalo na ang tunay na demonyong sining, na siyang pasimula ng lahat ng mga turo ng demonyo na inalagaan ng banal na kulto ng makalangit na demonyo. Wala nang mas angkop na maglalabas ng kabataang husay sa pakikipaglaban sa Dark Shadow Key na hindi pa nabuhay ng kahit isang henerasyon. Ang pagpunta sa demonyong kulto kasama ang Dark Shadow Key, tiyak na ito ay tadhana. Magsimula na tayo. Tunay na demonyong sining at Dark Shadow Chai. Tignan natin kung ang mga pundasyon ng mga demonyong sining at ang mga lihim na teknik ng 10 dakilang paaralan ay maaaring magsanib. Inisip ni Madam Pil kung paano siya nakakulong sa kanyang silid sa loob ng 12 araw na ngayon. Sinabihan siyang huwag siyang gagambalain sa anumang sitwasyon. Ano kaya ang ginagawa niya doon? Gaya ng sabi nila, ang magkasalungat ay naghihilaan. Ang compatibility ay sagrado. Ang bagong sining ng pakikipaglaban na nilikha niya ay mas mapanira kaysa sa Dark Shadow Chai. Ito ay magiging mas matatag kaysa sa tunay na sining. Matapos, naramdaman niya ang demonyong enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan sa unang pagkakataon. Ito ay isang bagong kasanayan sa pakikipaglaban na hindi pa niya na-master noon. Nakatayo sa kalsada, hindi maunawaan ni Madong Pil kung saan nagmumula ang demonyong enerhiyang ito. Maaari itong tawaging demonyong sining ng madilim na anino. Sinabi ni Madong Pil na maaaring mapanganib ito. Masyadong mapanganib ang magpatuloy. Nanghihina ang kanyang mga binti. Inisip niya na makabubuting bumalik sa hardin ng kawayan ngayong araw. Sinabi ng Panginoon na nakarinig siya ng mga nilalang na tinatawag na Shinshin na naninirahan sila sa mga kawan. Nagtanong ang Panginoon kung masyado bang kaunti ang mga ito para tawaging kawan. Sa pakikinig, nakarinig si Madong Pil ng tunog. Ito ay isang kawan ng Shinshin. Napakarami nila. Sinanyasan ng lalaki ang Panginoon na umatras. Sinabi ng Panginoon kay Madong Pil na huwag mag-alala. Tama si Madong Pil. Buong araw niyang nilalabanan ang mga hayop na yon, kaya ang kanyang Ki ay umabot na sa limitasyon nito. Ngunit wala ng oras para mag-aksaya. Kailangan niyang pasikatin ang kanyang mga bagong kasanayan at makaalis dito. Pakikipaglaban sa dulo ng kanyang mga kakayahan, siya ay magiging mas malakas. Demonyong sining ng madilim na anino. Sugod, Madong Pil. Huwag umatras. Kailangan nating talunin sila. Teka, ano ang kani-kanina lang na sinabi niya? Ang ikatlong batang Panginoon ay nangangaso ng kawan ng Azure Lotus at Shinshin sa nag-iisang kakahuyan ng kawayan. Sumagot ang lalaki na tama yon. Napaka-interesante. Kung pag-aralan niya ang itim na dragon, mahihirapan siyang iwasan ang mga sigaw ng mga nakakatakot na nilalang. Ang Blood Flame ay malupit at ang Heaven's Grip ay masyadong mabigat. Hindi ito bagay sa kanya. Ang Red Phoenix ang pinakamahusay, ngunit kung mayroon siyang matalas na mata, hindi niya ito kukunin. Umasa ang Panginoon na binigyan niya ito ng 3 lihim na teksto ng demonyong sining. Sinabi ng lalaki na Blood Flame, Heaven Seizing, at Red Phoenix. Sa kasalukuyan niyang kalagayan, mahihirapan siyang harapin ang Red Phoenix dahil ang sining na ito ay maaaring maging lason sa katawan. Matapos haraan ang Ki, inamin ng Panginoon na may iba siyang pinag-aralan. Binigyan pa niya siya ng higit pang mga teksto mula sa lihim na silid-aklatan. Humingi ng paumanhin ang lalaki sa Panginoon sa pagbisita sa lihim na silid-aklatan nang walang pahintulot niya. Hiniling sa kanya ng Panginoon na tumayo at sinabi na may karapatan siyang pumunta doon nang hindi niya nalalaman. Sumagot ang lalaki na hindi siya nagulat sa kanya. Nagtanong ang Panginoon kung pinagsisisihan ba niya ang pagbibigay sa ikatlong batang Panginoon ng access doon. Sumagot ang lalaki na hindi. Nagtanong ang Panginoon kung kaya ba niyang kuhanin ang buong responsibilidad para dito. Sabi niya, kung ganoon, rerespetuhin ng Panginoon ang kanyang desisyon. Unang bantay, tinanong siya ng lalaki kung alam ba niya kung bakit ang labanan ng isang bata ay mas nakakatakot kaysa sa isang matanda. Dahil hindi alam ng mga bata kung kailan hihinto. Iyon ang dahilan kung bakit ito nakakatakot. Iniisip nila na ang karangalan ay karangalan anuman ito. Kapag narealisa ng isang bata kung nasaan ang hangganan na may purong kamangmangan sa armadong pakikipaglaban, doon siya nagiging lalaki. Panginoong mag-ingat ka. Sigaw ng Panginoon.
Huwag sanang mawala ng pagbabantay ang bodyguard, sabi ng Panginoon. Ang mga shinshin na ito ay gustong kumuha ng isang dosis. Ang patuloy na paggamit ng demonyong sining ng madilim na anino ay napakaswebe. Inisip niya na sa bilis na ito maaari pa niyang subukang marating ang puso ng kakahuyan. Sa isang sandali, isa pang halimaw ang lumitaw mula sa kung saan. Napakabilis nito. Hayaan siyang tumabi, madungtil. Hindi nagkaroon ng oras ang lalaki para umiwas at nasipa ng mga kuko. Ano ba yun? Saan siya nang daling? Isang kabayo? Hindi. Hindi siya maaaring maliitin tulad ng manok na yon. Si Madungpil ay patuloy na nakikipaglaban sa mga nilalang na ito nitong mga nakaraang araw at nagawang dagdagan ang kanyang kinang husto, ngunit pinatumba pa rin siya ng halimaw sa isang tama. Ang bagay na ito ay mas malakas kaysa sa anumang nakatagpo nila noon. Anong hindi maisip na pagnanasang pumatay? Kung ganoon kailangan niyang ibigay ang buong bilis mula sa simula. Kaya, hindi yun ang pinakamataas na bilis, di ba? Okay, isa pa. Hindi mo siya manloloko ng 2 beses. Bakit hindi gumagalaw ang kanyang katawan? Pagtingin sa kanyang kanang braso, nakita ng batang Panginoon na bali ito. Buwisit, kung magpapatuloy ito, hindi siya makakatama kahit isang suntok dito. Noong inisip niyang ang lahat ay naayon sa plano, nangyari ito. Hindi ka dapat magpabaya sa kabubatang ito. Nagpa siya si Madungpil na akitin ang halimaw sa kanyang sarili. Sumigaw siya na pumarito ito. Ang kanyang kaaway ay narito. Hindi Madungpil. Hindi niya ito kayang mag-isa. Tingnan natin kung paano matatapos ang laban na ito. Nagpatuloy ang lalaki sa pagsigaw. Habang hinahabol si Madungpil, ang nilalang ay nahulog sa isang bitag na may matatalim na kawayan kung saan ito inakit ng lalaki. Nang tingnan ito ng lalaki, inisip niya na patay na ito. Ngunit pagkatapos ay imulat ng kabayo ang kanyang mga mata. Anong laking tibay na hayop? Paano niya nangahas na saktan ang mahalagang katawan ng batang Panginoon? Dapat niya itong parusahan sa pamamagitan ng pagputol ng ulo nito. Ngunit sa tingin niya ay ipagpapaliban muna nila ito sa mas mabuting panahon. Kailangan muna nilang iligtas ang batang Panginoon. Nagpa siya siyang buhatin ang batang Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag na. Hayaan mo na lang akong tulungang tumayo. Ang braso niya ang nabali, hindi ang binti. Pagkalipas ng 8 buwan, banal na kulto ng makalangit na demonyo, hukuman ng mga elder. Mahirap yun, sabi ng unang pinuno ng hukuman ng mga elder, si Lian. Magaling. Sa pagkakataong ito siya na ang pupunta, kaya hayaan siyang maupo at magpahinga. At iyon na ang katapusan ng episode na ito. Kung nagustuhan mo ang video, pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod na recap. I-click ang video sa screen para sa iba pang kwento. Salamat sa panood at hanggang sa muli.